ngayon. Apo, kumusta na po itong ating mga kabayan na nabiktima ho nitong aksidente sa isang tourist bus dyan po sa New York? Okay. I-recap ko lang Apo. Ayon sa New York State Police, nangyari itong tourist bus crash noong August 22, 12:22 p.m. New York time. Galing ang tour bus sa Niagara Falls at pabalik na ng New York City nang ito'y nawala ng kontrol. 54 na tao po ang laman ng bus, 52 ay pasahero, mga turista. 5 ang namatay at may mga nasugatan. As an update, nilabas na po ng New York State Police ang pangalan nung 5 namatay at kung taga saan sila. Fortunately, wala pong Pilipino among the fatalities. Pero nasugatan, meron. Hindi po Nasaktan. sila nagre-release ng eksaktong detalye because of privacy protocol sa Amerika. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng mga pangalan at even yung nationality. Kahit po kahit po government to government, hindi tayo makakuha ng impormasyon. Kasi una, on your part, paano nyo tutulungan itong ating mga kababayan na ito? Anong tulong ang i-extend natin sa kanila kung hindi natin alam ang kanilang estado? Ganito po, sa Amerika, iba ang kanilang privacy laws and protocols. So, ang nangyayari, usually kami, tinatanong naman po namin, tinatawagan namin ang otoridad, we ask the Filipino community at ang konsulado ay nag-post ng advisory sa kanilang social media na nakalista doon yung Assistance to Nationals o ATN hotline kung saan pwedeng tumawag ang mga biktima o kanilang pamilya. But hindi po tayo basta-basta binibigyan dahil yun po ang kanilang protocols. Yun ang kanilang. So, pero meron ho ba tayong mga opisyal ng Department of Foreign Affairs na nakakapagtungo doon sa kinaroroon ng mga ospital? Kasi hindi rin binanggit kung saan ospital sila dinala, hindi po baga? Yes, may binanggit pero hindi po sila basta-basta papapasukin doon. Again, strict po ang privacy at iba po ang batas nila at I'm presuming tinutulungan sila ng bus company so